So, introduction to Python. So, for our agenda for today, number 1 is what is Python? 2, why is Python popular? 3, features of Python. 4th is where is Python used in the industry? Then next is learning path, and last one is career opportunities. So first one is what is Python? So when we say Python, it is a general purpose, high-level programming language, interpreted language with easy syntax and dynamic semantics. It was created by Guido van Rossum in 1989 in the Netherlands. So the reason kung bakit in-invent or kinreate ni Guido itong Python is para mas madalian daw or ayun nga, mas madalian yung mga gustong maging beginners in terms of programming. Nung una kasi hindi masyadong pinansin itong Python kasi nga high level siya, yung mga computers natin ng mga panahon na to is medyo mababa pa yung specs. Hindi siya kinakaya. Kaya ngayon pa lang talaga nagbo-boom ang Python. So, also, Python helps the world to be productive and easy because of the computer power we have today. So, yung mga laptops natin is kaya niya ng i-run yung mismong compiler ng mismong Python. Katulad nga ng Anaconda. Noon kasi hindi kinakaya. So, why is Python popular? Number 1 is Python is the language preferred by the beginners and pros alike. So, beginner-friendly kasi siya. Mas madali siyang intindihin kaysa kay C++. Kaya ako naman binigay sa inyo si C++ para mas madalian kayo dito sa Python. Mamaya mapapansin nyo, mas madali talaga si Python kaysa kay C++. Kung na-try nyo na, or kung may mga nabasa man na kayo na mga references, ayan, mas madali talaga si Python. Another, Python is an open source language which makes it free for everyone to use. Marami po kasing mga references sa internet na pwede nating ma-access kung gusto nating matuto ng Python. Another, may mga learning platforms katulad ng Coursera, Udemy, na nag-o-offer ng mga free courses para i-take po ninyo. Within 4 hours, marami na kayong matututunan about Python. Basta nakafocus kayong pag-aralan siya. Another po is Python can be used for desktop, web, and mobile application development. So, dito pumapasok yung paggawa ng mga websites, mga mobile applications, mga game applications, yun yung mga under ng Python. So, yun yung mga pwede natin gawin kapag gumamit tayo ng Python. And lastly, Python has a great community who constantly make libraries and help those in need. Kung if ever man na maghahanap kayo ng mga references, for example, gumagawa kayo ng mga activities nyo, tapos may nahanap kayong isang grupo ng mga nagpo-program ng mga Python. Ayan. Willing talaga silang tumulong sa inyo. At saka, marami din kasi silang mga references na pwedeng ibigay sa inyo. Nagkalat po talaga ang references ng Python online. Pwede kayong kumuha dyan kahit na ano. So, what are the features of Python? Number 1 is simplicity. Simple siya. Simple pag-aralan. Kung dati, kung sa C++, meron pa kayong using namespace std, ganun. Sa Python, print hello world lang ang ilalagay mo, magra-run na siya. Ganun siya kasimple. And also po, it is language for everybody. Kung kayo yung tipo ng tao na wala talagang knowledge about programming, pag natutunan nyo ang Python, feeling nyo magiging, magaling na programmer. So, yun po yung isang feature ng Python. Pangalawa, open source. The same dun sa sinabi ko kanina na maraming references na pwedeng kunin. Pagkuhanan.
Next is the portability. So, when we say portability, dito pumapasok yung kapag nagko-code ka tapos gusto mong i-share sa iba mong katrabaho, for example, sa business or sa mismong work, nagko-code ka, tapos kailangan ni boss yung mismong program na kinocode mo. Once na sinend mo sa kanya yung mismong codes mo, kung ano man yung nakikita mo sa laptop mo, the same po yung makikita niya sa laptop niya. Minsan kasi katulad ng C++, kapag sinend mo sa ibang tao yung code mo, sa'yo gumagana. Pagdating din sa pinagsendan mo, hindi siya gumagana. So, yun yung isang hindi maganda sa ibang mga programming languages na isa sa magandang feature ng Python, yung portable or portability. Another is the embeddable and extensible. Dito naman pumapasok yung mga ibang programming languages. Ang Python po kasi is pwede siyang i-incorporate sa ibang programming languages such as Java, HTML, CSS, yung mga ginagamit sa paggawa ng websites, ay yung mga yon. Yung Python is pwede po natin siyang gamitan ng ibang programming languages. Nababasa niya. Yun yung maganda dito. And then, interpreted, dito naman pumapasok yung sa mismong management of the CPU and memory. Mas mabilis mag-run or mas mabilis basahin ng isang computer ang isang program ng Python unlike kay C++. Medyo matagal yung runtime ng C++. Sa ano kasi, sa Python, pagka-enter mo, may mag-run agad yan. And then huge libraries, the same dun sinabi ko kanina na maraming references at maraming willing magturo sa inyo na ibang programmers. And last one po is object orientation or object-oriented, OOP. So when we say object-oriented, pag meron kang gustong gawin na isang program or specific program, kaya niyang gawin. Hanggang dun lang yung kaya niyang gawin. For example, gagawa ka ng isang program na gagamitin for simple statistic, for example. Yun hanggang dun lang yung kaya niyang gawin or dun lang siya papasok. Hindi na siya mag-e-error kasi meron naka-specific lang siya. Specific para dun sa isang program. May mga programming languages kasi na ginagamit na kung saan hindi sila object-oriented na once na niran mo, ang daming errors na lumalabas kapag may mga dinagdag kang mga codes. Sana nagigets yung pinapoint ko. Object-oriented. For specific program, kaya niyang gumawa for game development, for example. Kung gagawa ka ng Flappy Bird, hanggang Flappy Bird lang siya. Hindi siya pwedeng magkaroon dyan ng kontra kasi iba pang program yun. Yung parang ganon. Kung Flappy Bird na game lang, Flappy Bird na game lang. Kung for contra na game, for contra na game. Walang maihalo na ibang laro. So, yun po yung example ng object-oriented. So, ito naman yung mga applications or websites na gumagamit or ginamitan ng Python. Example nito is yung Google. Yung Google yung isa sa pinaka-huge example who use Python in programming to have a better search results which are provided based on ranking of the website and much more. So, ginamitan po nila ng Python yung mismong Google. And then, pangalawa po is Dropbox. The server and client applications are coded using Python. Netflix, machine learning is used to cluster users based on their interest on shows and retain them for longer. Ayan. Kung mapapansin nyo sa ating Netflix, pag may sinearch tayo na isang genre ng tawag dito, ng isang movie, may mga recommendations na lalabas.
So, isa yun sa nagiging magandang effect niya sa Netflix, which is kinode po by using Python. Kung familiar kayo kay BitTorrent, ayan, isa din po siya sa ginamitan ng Python. Transfer of files between peer-to-peer which started out as normal Python file. And NASA, scientific calculations are computed using Python. Ayan. So, may mga seminars din tayong kinakandak na may mga free seminars po na kinakandak sa online regarding po sa Python. Kaya mas okay kung mag-attend po kayo dito sa mga seminars na to. Tapos, yung mga certificates po na ibibigay nila sa inyo is pwede nyo silang magamit sa magiging work nyo in the future. Kailangan ngayon pa lang nangunguha na kayo or uma-attend na kayo sa mga seminars regarding sa programming. Kasi, magkasama po ang statistics at programming. Hindi ko sure kung nasabi ko na sa inyo last time na ang kalaban po lagi ng isang stat major is mga IT. Kaya nga nilagay yung programming sa curriculum nyo. Lagi yung kalaban ang mga IT. Kasi kapag marunong ka lang sa data, pero hindi ka marunong mag-program, may possibility na hindi ka masyadong pansinin. Kaya kailangan package na kayo. Kung marunong kayo sa data science, kailangan marunong din kayo sa programming. Para pag-package na kayo, mas kukunin kayo ng HR. So, ayun. Mag-collect na kayo ng mga certificates nyo regarding sa mga different programming languages. Magagamit nyo yan in the near future. Sila Ching, may mga ina-attendan na silang mga seminars regarding sa Python. Kaya, hanap na rin kayo. Marami namang libre dyan. Hanap lang kayo sa mga programming groups sa Facebook. So, where do I start with Python? Siyempre, dun tayo sa basic muna. Diyan papasok ang variable, data types and operators, arrays, flow control, such as if-else if-then-else, ayan. Methods, file handling, object-oriented, and practice programming. For our career opportunities, diyan pumapasok ang web development and frameworks, web testing, dito pumapasok yung mga websites. And then, game development, AI and data science and big data, dito po kayo pumapasok sa data science at sa big data. Kasi more on data kayo, statistics. And lastly po is smart devices. So, ito yung itsura ng ating IDLE. When we say IDLE, it is the Integrated Development and Learning Environment. Ito yung itsura ng IDLE natin. So, ito yung script, ito yung console. Meron tayong dalawang paraan para mag-code. Ang una is using the script dito sa part na to. For example, print hello world. Ayan. Ito yung example ng script na pag-code. Dito siya nakalagay. Tapos, pag mag-save tayo, file, and then, save or save as. Ayan. Dito sa script, nasa-save po natin yung ating mga codes. Dito kasi sa console, hindi po natin siya pwedeng i-save. At the same time, kapag marami na kayong tinry dito sa console, medyo malilito na kayo. So, try po nating i-run to, print hello world, F5 or itong part na to, F5. Ayan. So, ito po yung ating output, hello world. Pag i-try natin siyang i-code sa console natin, copy-paste muna natin to, copy. And then, paste po natin dito sa console natin. Magpiprint din po siya ng hello world. Ang pinagkaibahan nga lang, sabi ko nga kanina,
dito, pwede natin siyang i-save. Pero ito kasi, hindi po natin siya pwedeng i-save. So, ito yung example ng ating code. Print hello world. Yan lang yun. Unlike sa C++, ang dami pang ilalagay sa taas bago tayo makapag-cout. Tsaka magre-return 0 pa tayo. Another po, try nating mag-print ng numbers. Print 100 times 10 times equals, ayan. The same pa rin naman sa cout natin last time. Lahat ng nasa loob ng double quote, open and close double quote, ayan, yun po yung i-display ng isang program. Yun yung ipiprint natin. Example ito is ito. So, 100 times 10, comma, 100 times 10. Run, F5. Ayan. So, ang ginawa ko dito is nagprint ako ng hello world. Yung pangalawa, nag-multiply ako ng 100 times 10. Tapos, naglagay ako ng comma para after po ng comma, ma-display agad yung sagot. Which is 100 times 10. So, dito sa ating output, 100 times 10 is equals to 1,000. Kung naaalala nyo man noon, ang ginagawa kasi natin noon is kailangan mag-set muna tayo ng variables kung saan natin ilalagay yung sagot. For example, int multiply or int quotient is equals to 0. Tapos, int a and b. Tapos, ang gagawin pa natin, cout 100 times 10 is equals to quotient is equals to 100 times 10. And then cout 100 times 10 is equals to 1,000. So, yun yung ginagawa natin sa C++ noon. Ngayon, ganyan na lang. Mas pinadali. Ilalagay nyo yung gusto nyo i-multiply or gusto nyo i-calculate, and then, comma lang, tapos, ilagay nyo na lang ulit yung mismong gusto nyo i-calculate. Yun na mismo yung sagot, which is 1,000. Ang problem lang dito sa ating Python, ayaw niya ng indentation or unexpected indentation. So, for example, dito, nag-tab ako. Dito sa pangalawang print. Ayan. Nag-tab ako. Pag i-run ko yan, ayan, lalabas siya, unexpected indent. So, kung noon, lagi tayo nag-i-indention sa ating C++ para medyo maayos yung alignment at alam natin kung saan naka-align yung isang specific code. Ngayon, hindi niya pinapayagan. Papayag lang siya magkaroon ng indention kapag ando na tayo sa if-else-if, mga ganon. Pero pag mga simple na print lang, kailangan wala po siyang indention. Yun yung isang naging problem last time ng mga third year. Yung indention. Kung sa C++, ang laging problem is yung semicolon, sa Python po, ang naging problem is yung indention. The same sa C++, case-sensitive din ang tawag dito, ang Python. Nakalimutan ko na sabihin. Kailangan small letters po lagi. Iba yung print na ganito, ito ay isang example ng function, pero kapag nilagay mo dyan is print na capital, ayan, babasahin niya lang yan as string. Mag-error pa siya. Kailangan mo pang lagyan niya ng double quote. So, ito, try ko din siyang i-run dito sa ating console. And print 100. So, the same din naman yung answer.
Pag masyadong mahaba na yung code natin, syempre, hindi advisable na mag-code dito sa ating console. Mag-code lang tayo dito sa console kapag may mga itatry lang tayong mga codes. Pero kapag masyado nang mahaba yan, dito na tayo sa script. Itong console natin, or yung interpreter sa mga naka-Android, pwede rin siyang gamitin as calculator. Kahit na walang print. So, for example, 10 times 8, 80. 100, yan, plus, yan. Pwede siyang gamitin as calculator. Ito yung maganda dito. Ayan. Mali nilagay ko. Parenthesis, 7 times 8 divided by 2 times 5 plus 6 minus 2. Ayan, 144. So, pwede pong gamitin ang console natin as calculator. Mag-print pa tayo ulit ng isa. Print. 5 plus 6 equals, comma, 5 plus 6, comma, double quote, comma, 5 minus 6 equals, comma, 5 minus 6. And, double quote, and 5 into 6 is, comma, 5 times 6. Ayan. Print, run. Ayan, ito yung sagot. 5 plus 6 equals 11. 5 minus 6 equals negative 1. And 5 into 6 is, so ganito po ang ating print kapag magdadagdag tayo ng magdadagdag. Kama-kama lang po.